Ngayong epektibo na ang anti-cybercrime law, posibleng matakot na raw ang marami na mag-post ng mga puna o komento online dahil ito sa kontrobersyal na libel provision ng nasabing batas. Ano-ano nga ba ang mga masasabing libelous na pahayag pagdating sa internet? Pag-uusapan natin yan kasama si Professor J.J. Dicini mula sa University of the Philippines College of Law. Professor siya ng Cyberspace Law. At bihasa sa Internet and Technology Law and Policy, isa rin po siya sa mga naghain ng petisyon sa Korte Suprema laban sa anti-cybercrime law. Magandang umaga po, Professor Dicini. Magandang umaga, Howie. So, yung isang pinoprotestang provision dito sa bagong batas, yung tungkol sa libel, no? Ano muna ang libel? Ang libel, define yan sa Revised Penal Code. Ang sabi ng Revised Penal Code, isa siyang malicious and public imputation of a vice, crime, or defect that brings dishonor to another person. Sa Tagalog, ang ano ko dyan paninirang puri. Basta may paninirang puri, pwede siyang masabing na libel. So, paano naiiba ang online libel? Kasi yung libel, matagal nang nasa batas yan. Kaming mga mamamahayag, sometimes we deal with libel cases, no? Pero paano may iba ngayon? Dahil nandyan na yan sa, may internet libel na. Correct. So, under the Cybercrime Act, pag ang libel ay na-commit by, through, or with the use of information technology, ano na siya, online libel na siya. At ang pagkakaiba is under the Cybercrime Act, pwede kang mapatawa ng imprisonment, no? Na penalty from minimum of 6 years to maximum of 10 years. So, mas mataas ang penalty sa ilalim ng batas na to for libel? Yes. Bukod doon, pwede ka pang makonvict doon sa original Revised Penal Code. So, ipapatong mo pa yon. So, ang maximum, kung pareho ka makonvict, 14 years. Ang minimum nasa 6 months and 6 years. So, this is much higher than what's previously in the law for libel? Yes. At kung unang conviction lang, pwede ka pang, hindi ka na magka-qualify for probation. Ibig sabihin talagang makukulong ka. Sigurado kang makukulong. Ano yung pinagbasihan nito? Mas grabe ba talaga yung impact pagdating sa internet ng libel? Ano ba yung posibleng justification nito? Parang yun ang assumption nila, no? Ang assumption nila sa dami ng tao na nagbabasa ng or nagbabasa ng content online na nahahati na yung atensyon ng tao dun sa traditional media at saka sa online content. Siguro mas madaming makakabasa at mas malaki ang damage dun sa reputasyon ng biktima. Okay. Pero ang internet, iba yan, syempre, sa ibang uri ng media, no? So, ano yung mga senaryo na nakikita mo? Bakit tinututulan nyo ito? Ang mahirap kasi sa libel, kahit nga sa libel sa mga mamayag tulad nyo, madali silang makasuhan ng mga politiko. Ngayon sa batas, actually, ang politiko, hindi siya pwedeng magsampa ng kaso ng libel sapagkat ang komento tungkol sa kanyang trabaho, hindi yan covered ng libel. Kaya lang, ang problema, makakasuhan ka ng libel. Tapos kailangan mo depensahan ang sarili mo, mapapagasta ka. At dahil sa may takot ka na makulong ka, ano ka ngayon, mapipigilan mo ang sarili mo. Yan ang hindi maganda. So, pag sa online, madaming tao na magdadalawang isip. In fact, ngayon nga lang sa cybercrime issues na to, madami na nga rin nagtatanong sa akin, may mga sites, may mga pages sila sa Facebook. Ano ba yung pwede nilang gawin? Takot sila ngayon sa libel. Okay, dumako naman tayo sa social media. Nabanggit mo nga yung Facebook, no? Isa-isahin po natin ang mga kadalasang ginagawa sa mga social networking sites, no? May mga screen grabs kaming ipapakita sa monitor ngayon. At paano posibleng masangkot sa libel ang mga users pag ito yung nangyayari. Sa mga blogs, tweets at Facebook posts, paano kapag mga humorous posts o mga sinasabi nilang pa-joke lang? Magandang tanong yan, no? Kasi wala naman sinasabi sa batas na kung joke lang, hindi siya libelous. So kahit nasa form siya ng isang joke, kung may malicious imputation siya, pwede ka pa rin makasuhan ng libel. Okay, halimbawa ito, no? Twitter. Okay, paano naman mag-a-apply sa Twitter? Kunyari, halimbawa, hindi ikaw ang gumawa ng original tweet, no? Na paninira nga sa ibang tao, sa isang nasa Senado o Kamara, for example. Ni-retweet mo lang. Ni-retweet mo. Sino bang liable dyan? Yung sumulat ng original tweet o pati yung mga nagre-retweet? Okay. Yung original na gumawa ng tweet, liable siya bilang author nung libelous statement. Pero yung nagre-retweet, kung nandun mismo yung text na libelous, ang tawag doon republication. So pag ikaw ay nag-republish ng libel,
ano ka rin, liable ka rin para sa libel. Okay, so syempre ang pumapasok siguro sa isip ng maraming tao, paano kung libo-libo yung nag-retweet ng isang viral na tweet na sinasabing libelous, no? Kasi maraming tao siguro hindi nila alam na libelous pala yun, tapos naging ayon sa Justice Secretary or whoever decides, no, na libelous pala yun. So paano pipiliin doon sa mga nag-retweet kung sino yung kakasuhan? Well, depende yun sa biktima. Kung sino yung gusto niyang kasuhan. Pero, so yung biktima mismo ang mag-identify. Yes. Sa mga, halimbawa, sa 10,000 nag-retweet, pwede siyang pumili ng 2, 3 lang doon sa 10,000 na yon. Pwede. Actually, ang na-bring up mo na rin yung sa Secretary of Justice or Department of Justice. Sa Cybercrime Act natin, ang Department of Justice, pwede siyang magpa-block ng particular content. So kung sakali ang isang article ay libelous, pwede niyang sabihin sakali sa PLDT o sa Bayantel na Internet Service Provider, paki-block nga ang mga tweets na included itong article na to. Ngayon, kung hindi kaya ng service provider na i-block yung particular tweet na yon, baka ang i-block niya yung buong Twitter na. Mas lalo pag maraming complaint. Wait, yung Twitter account? Kasi yung Twitter platform mismo. Siguro kasi Twitter sa dami ng kung sakali trending siya at sa libo-libo, kahit sabi mo hundreds of thousands na Pilipino na nagre-retweet ng libelous article na yon, baka mapilitan yung service provider na i-block na lang yung Twitter. Buong Twitter na kasi hindi na nila baka lumusot. Ang kinatatakutan nila, baka lumubag sila dun sa order ng Department of Justice. Okay. So, posibleng may senaryo na maraming social networking sites, pati yung mga blogs at kung ano-ano pa yung pwedeng ma-block sa ilalim ng batas na to, na sabay-sabay. So, parang pwedeng i-cripple yung malaking bahagi ng internet use dito sa ating bansa. Posible. Katulad nung sakali sa batas, no? Ang isang nagpo-provide ng voice service, kailangan merong may lisensya yan mula sa NTC. Pero tingnan mo yung Skype sakali o ng Google Talk na nag-o-offer ng voice service. Pag sinabi ng Department of Justice, labag yan sa batas at i-request niya, i-order niya mga service provider na i-block, baka bukas wala ka ng Skype. O hindi kaya ang retail trade na dapat 100% Filipino, sabihin nila, ang Amazon.com nagre-retail trade. I-block na natin ang Amazon, ang eBay, ang Alibaba.com. So madaming pwedeng hindi lang libelous articles pero pati mga ibang commercial activities sa online, pwedeng i-block mula dun sa kapangyarihan ng Department of Justice doon sa Cybercrime Act. Okay. Alam natin na reaction to sa paninira, no? Sa internet, no? Ayaw rin naman natin yon na yung naninira ng ibang tao. So, kung hindi ito yung mabuting solusyon doon, anong yung karapat-dapat na solusyon doon sa paninira sa internet? Yung tinatawag na cyberbullying, yung panginsulto, etc. Iba na kasi yung ngayon, ang sitwasyon ngayon. Ang mga kabataan ngayon, sanay na sila dito sa platform na to kaya ang UN nagre-request sila na ang defamation law i-repeal na. Ang kailangan natin yun openness, no. Ang problema sa libel kasi mahirap i-define talaga kung ano ang libelous. Pag pinakita mo kung dalawang statement, mahirap sabihin kung libelous o hindi. At ang tinatamaan yan yung freedom of expression. Kailangan natin yan para maging effective ang ating democracy. Kailangan open ang freedom ng tao na mag-discuss ng kahit anong topic para makapag-desisyon tayo ng maayos sa kahit anong issue na haharapin natin bilang isang demokratikong So, does that include freedom to attack other people's reputations? Not necessarily reputation, pero kung yung views nila, yung kanilang pananaw, yung kanilang opinion. At kung minsan pero where do you draw the line nga between debating or attacking somebody's views and then offending that person? Kasi yun nga, hindi naman natin nalalaman kung kailan na nagiging offensive yung pagkomentaryo tungkol sa isang issue, di ba? Correct. Pag isang public figure, sa New York Times versus Sullivan, kailangan actual malice. Kailangan nila mag-prove na talagang malicious yung at mayroong tinatawag na reckless disregard for the truth. Parang wala silang pakialam kung totoo o hindi. So that's a high bar. Mataas na bar, oo. Ang problema natin yan, mababa yung bar under the libel law. Kaya kahit sino pwede napakababa na ngayon. Ngayon, parang na kahit prima facie evidence. Pwedeng i-block na. Okay. So, ang susunod na hakbang, nag-file kayo ng petisyon, mukhang hindi kayo pinagbigyan today.
umaasa pa rin kayo. Actually, ang sabi naman sa news item na tinitingnan ng Supreme Court na may iba pang nagpa-file. In fact, yung mga nagpo-protesta sa labas ng Supreme Court kahapon, nag-file rin sila. At may mga ibang grupo pa na nag-announce na magpa-file sila. Siguro ang gusto ng Supreme Court, pumasok mo na lahat ng petition bago nilang basahin lahat at makapag-decision sila kung mag-i-issue sila ng TRO. Okay, so hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos na. Okay, maraming salamat, Professor JJ Dicini ng UP College of Law.